Dismayado ang ilang rice retailers at samahan ng Southern Luzon Farmers and Traders sa forecast ng USDA na top rice importer ang Pilipinas. Ang ayuda sa mga magsasaka at pagbibigay suporta sa research and development dapat paigtingin ng pamahalaan ayon sa samahan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dito sa pwesto ng rice retailer na si JR sa Batangas City New Market, sako-sako ng imported na bigas ang ibinabagsak sa kanya ng supplier. Kada linggo depende sa lakas ng benta. Minsan sa isang linggo 2 beses. At minsan pagka medyo naman sa isang linggo isang beses lang. Depende sa deliver at saka depende sa minsan matumal. Pruweba lang na maging sa mga agricultural products gaya ng bigas, may imported pa rin. Ikinalulungkot ng ilang rice retailers ang ulat mula sa US Department of Agriculture na mananatiling top rice importer ang Pilipinas sa taong 2024. Parang nangyayari po, nabebenta nila sa iba, ginagawa nila mga subdivision, yung mga malls, mga ganun. Nababa po yung sa palay, yung sa mga tubig, pagtatanim. Baligtad na po ngayon. Dati Pilipinas pa ang ngayon tayo lang sinusuplayan. Siyempre kami wala kaming magagawa kaya nakakalungkot po. Mula kasi sa 3.6 million metric tons na rice import itong 2023, papalo raw ito ngayong taon sa 3.8 million metric tons. Una sa listahan ng Pilipinas, sunod ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Dismayado maging ang samahan ng Southern Luzon Farmers and Traders o SOLOFAT. Malaking insulto raw ang forecast na ito sa mga Pilipinong magsasaka. Then, nasa atin ang International Rice Research Institute, di ba? Di Los Baños. Tapos ganito ang ating masasagap na bandit. Ibig sabihin, ano ginagawa ng ating mga farmer? Dapat daw tulungan ng gobyerno ang Pinoy farmers na mapababa ang cost of production. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, wala raw dapat ikabahala dahil projection lamang ito at walang garantiya na ito ang volume na lalabas. Tingin lang natin kung lumakas ang atin na local produce gaganda yung local production natin. Sa pagpupulong ng National Price Coordinating Council, napag-usapan rin kung paano mas epektibong maipatutupad ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Ina-explore natin kung we will retain the current practice na regular tayo naglalabas ng SRP or gagawin natin na tuwing may kalamidad lang kapag nagpa-price freeze, in which case wala na yung bulletin natin and then we will let the market decide. Parang free market na yung style natin. Sabi ng SOLOFAT, dapat pang paigtingin ng pamahalaan ang pagbibigay suporta sa research and development, ayudahan ng mga magsasaka at bigyan ng modernong makinarya. Dapat maanuhan lalo sa pag-market saka sa production kasi ang rice areas natin palit ng paliit, patas yung input. Tinututukan na raw ng Agriculture Department ang pagtaas sa presyo ng bigas. Ang malaking nakakaapekto sa presyo, halimbawa lalo na sa bigas, yung presyo sa international market na pumapalo between $600 to $700 per ton. Ang focus is ano yung immediately na pwedeng magawa. It's on the productivity side. Patuloy yung pagbibigay natin ng inputs, binhi, fertilizer, patubig. Sinabi na rin kamakailan ng Agriculture Department na nakadepende ang dami ng bilang ng aangkating bigas sa mga harvest ng mga rice farmers. Pagdating sa presyo ng bigas, nakikita ng SINAG na may aasahang bawas presyo ng local rice sa pamilihan mula 45 hanggang 48 pesos pagsapit ng Marso. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.